Pinirmahan ko ang isang tseke na nagkakahalaga ng 480 milyong piso, 480 milyon. Iyon ang lahat ng meron ako. Ang ipon ko sa loob ng 35 taon ng pagtatrabaho, ng dobleng kayod mula umaga hanggang gabi, nawala sa isang pirma lang. Ibinigay ko ang lahat. Ang bahay na aking pinagsikapan, ang perang inilaan ko para sa aking pagtanda, ang pamanang dapat sana ay para sa aking nag-iisang anak. Isinuko ko ang lahat ng iyon. Marahil nagtatanong kayo kung bakit. Bakit gagawin ng isang ama ang isang bagay na ganito kabaliw? Isang bagay na wawasak sa lahat ng kanyang pinaghirapan? Ang sagot ay simple lang. Ginawa ko ito dahil 3 linggo bago ang araw na iyon, nakita ko ang aking anak, ang aking si Jose. Nakita ko siyang nakaluhod sa sahig ng isang banyo. Nakaluhod siya, nagkukuskos ng inidoro ng ibang tao, at habang ginagawa niya iyon, ang kanyang biyanang lalaki, ang taong dapat sana ay kumakalinga sa kanya bilang pangalawang ama, ay nakatayo sa kanyang likuran, humahalakhak. At narinig ko ang mga salitang lumabas sa bibig nito, mga salitang sumaksak sa puso ko na parang balisong. Ang sabi niya, tingnan ninyo ang gagong yan. Yun lang ang alam niyang gawin. Yun lang ang alam niyang gawin. Ang anak kong pinag-aral ko sa isang magandang universidad. Ang anak kong nagtapos ng kursong business. Ang anak kong ipinangako ko sa kanyang yumaong ina na bibigyan ko ng magandang kinabukasan. Tinawag na isang taong walang ibang alam gawin kundi ang maglinis ng kasilyas. Wala silang utang na loob. Matapos ang lahat ng sakripisyo ko, matapos ang lahat ng pangarap na binuo namin para sa aming anak, ito ang isinukli nila, isang paghamak, isang pagyurak sa aming dangal. Kaya't oo, pinirmahan ko ang checking yon. Isinuko ko ang 480 milyong piso. Pero huwag kayong magkakamali. Hindi iyon pagkatalo. Hindi iyon paghihiganti. Ito ay katarungan. Hindi pa nila alam sa mga sandaling iyon. Pero ang pagtawa nila ang magiging simula ng kanilang pagbagsak. At iyon ay simula pa lamang. Bago po tayo magpatuloy sa kwentong ito, kung hindi po ninyo mamasamain, ay mag-subscribe po sana kayo sa aming channel at iwan ninyo po sa comment section kung taga saan po kayo nanonood at anong oras na po dyan sa inyo. Gusto kong malaman kung hanggang saan na nakarating ang kwento ng isang ama na ipinaglaban ang dignidad ng kanyang pamilya. Ang umagang iyon ay nagsimula tulad ng dati. Ang amoy ng mainit na kapeng barako at sinangag na may bawang ay pumuno sa aming maliit na kusina sa Quezon City. Simple lang ang aming buhay. Ang aming bahay ay hindi malaki at ang mga gamit ay lumana, pero puno ito ng pagmamahal. Habang nagpiprito ako ng itlog, nakaupo ang aking anak na si Jose sa aming lumang mesa, hindi mapakali habang inaayos ang kanyang bagong kurbata. Regalo iyon sa kanya ng kanyang asawa. Pa, kinakabahan ako, sabi niya, sabay tawa ng pilit. Anak, huwag kang kabahan. Pinaghirapan mo yan, sabi ko sa kanya, habang inilalagay ang pagkain sa kanyang plato. Ang Castillo Development ay isang malaking kumpanya at karapat-dapat karoon. Huwag mong hahayaang sabihin ng kahit sino na hindi. Tumango siya, pero nakita ko sa kanyang mga mata ang pag-aalinlangan. Ganoon si Jose. Matalino, masipag, pero palaging may dalang bigat sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na parang hindi siya sapat. Buong buhay ko, sinubukan kong buuin ang kanyang tiwala sa sarili, dahan-dahan, tulad ng pagtatayo ng isang bahay. Siguradong ipinagmamalaki ka ng mama mo, bulong ko. Nakita kong lumunok siya. Sana nandito siya pa, tinapik ko ang aking dibdib. Nandito siya, anak, dito sa puso natin. Pagkatapos noon, kumain kami ng tahimik, isang katahimikan na puno ng pag-uunawa na tanging mag-ama na lang ang natitira para sa isa't isa. Nang tumayo na siya para umalis, inihatid ko siya sa pinto. Bago siya pumasok sa kanyang lumang kotse, lumingon siya. Salamat sa lahat pa, sa pagpapaaral, sa pagtatrabaho ng doble para lang sa akin. Pinutol ko ang kanyang sasabihin. Tungkulin yan ng isang ama. Ngayon humayo ka na at baka mahuli ka pa. Ngumiti siya at umalis. Habang pinapanood ko ang kanyang sasakyan na papalayo, bumalik ang kakaibang kaba sa aking dibdib.
Isang masamang kutob na hindi ko maipaliwanag. Sinubukan kong iwaksi ito. Naghugas ako ng mga plato, naghanda para sa sarili kong trabaho sa construction, pero hindi ako mapakali. Ang bigat sa aking dibdib ay parang isang malaking bato. Hindi ko na natiis. Kinuha ko ang susi ng aking luma at pinagkakatiwala ang LC300 van at nagmaneho papuntang Makati. Dadalhan ko na lang siya ng tanghalian, sabi ko sa sarili ko. Isang dahilan lang para masilayan siya at masigurong maayos ang lahat. Subalit pagdating ko roon, doon ko natuklasan ang lahat. Doon ko nakita kung paano nyurakan ang lahat ng aking sakripisyo. At doon din ako gumawa ng isang pangako sa aking sarili na babawiin ko ang lahat ng kinuha nila sa aking anak. Hindi sa pamamagitan ng dahas, kundi sa paraan na hindi nila kailanman malilimutan. Ang bigat sa aking dibdib ay hindi nawala. Habang nagmamaneho ako papuntang Makati, lalo pa itong bumibigat, bawat kilometrong tinatakbo ng aking lumang L300 ay tila dagdag na pabigat sa aking puso. Simple lang naman ang plano ko. Bibisitahin ko lang si Jose. Magdadala ng konting tanghalian, marahil isang order ng paborito niyang adobo mula sa karinderya malapit sa amin. Gusto ko lang makita ang ngiti sa kanyang mukha. Gusto ko lang masigurong ang kaba niya kaninang umaga ay napalitan na ng kumpiyansa. Pero habang papalapit ako sa nagtataasang gusali ng Castillo Development, ang masamang kutob ay nagiging isang malakas na sigaw sa loob ng aking isipan, isang sigaw na may mali. Mayroong napakasamang nangyayari. Ipinark ko ang aking sasakyan sa pagitan ng dalawang mamahaling kotse, isang Mercedes at isang BMW. Ang aking sasakyan na puno ng mga gasgas at bakas ng semento ay tila isang pulubi sa gitna ng mga hari. Sa pagpasok ko pa lang sa lobby, ramdam ko na agad na hindi ako kabilang doon. Ang sahig ay gawa sa kumikinang na marmol at ang lamig ng aircon ay tumatagos hanggang sa aking buto. Lumapit ako sa isang babae sa reception, maganda siya, bata pa, at formal ang kanyang ngiti. "Magandang umaga po, ano po ang maipaglilingkod ko sa inyo?" tanong niya. Sinabi ko, "Hinahanap ko ang anak ko, si Jose Reyes, unang araw niya ngayon." Sa isang iglap, ang profesional na ngiti sa kanyang mukha ay naglaho. Nanlaki ang kanyang mga mata at isang emosyon ang dumaan sa kanyang mukha na hindi ko mabasa. Halo-halong awa at takot. Napatingin siya sa direksyon ng mga elevator, pagkatapos ay bumalik ang tingin sa akin. Si Ginoong Reyes po. Sandali lang po, i-check ko lang po, sabi niya. Pero ang kanyang boses ay nanginginig. Sa sandaling iyon, ang lahat ng aking pagdududa ay naging isang matibay na kasiguraduhan. May mali. May napakasamang nangyayari sa anak ko. Sinubukan akong pigilan ng babae. "Sir, baka po gusto ninyong maghintay na lang muna dito," sabi niya. Pero huli na ang lahat. Nilagpasan ko na siya at nagtuloy-tuloy sa elevator. Narinig ko siyang tumawag sa telepono, mahina at nagmamadali ang kanyang boses. Bawat palapag na inaakyat ng elevator ay parang isang walang katapusang paghihintay. Ikatatlong palapag. Iyon ang sabi sa akin ni Jose. Opisina raw para sa mga bagong empleyado. Ngunit bakit ganito ang reaksyon ng mga tao? Bakit tila isang sekreto ang kanyang kinaroroonan? Nang bumukas ang pinto ng elevator, isang malinis at tahimik na pasilyo ang sumalubong sa akin. Sinundan ko ang mga karatula, hinahanap ang kanyang pangalan. Ngunit sa dulo ng pasilyo may nakita akong isang pinto na nakasulat ay Utility Corridor. Isang pinto para sa mga janitor at maintenance. At mula sa loob, narinig ko ang mga boses ng kalalakihan at halakhakan, isang uri ng halakhak na puno ng pangungutya. Kinilabutan ako, dahan-dahan akong lumapit at sumilip sa bahagyang nakabukas na pinto. At doon gumuho ang mundo ko. Ang aking anak, si Jose, ay nakaluhod sa sahig ng banyo, nakasuot ng dilaw na guwantes na goma na abot hanggang siko. Ang bago niyang Amerikana ay nakasabit sa isang kawit sa pinto. Ang puti niyang polo ay basang-basa ng pawis. Hawak niya ang isang eskoba at ang kanyang mga balikat ay yukong-yuko na parabang pasan niya ang buong mundo. At nakatayo sa kanyang harapan ay isang lalaking nasa 50 anyos, si Ricardo Castillo. Ang kanyang buhok ay perpektong inayos
At ang kanyang suot na damit ay mas mahal pa siguro sa bahay na aking ipinundar. Kasama niya ang 2 pang lalaki, parehong nakangisi na parang mga asong nag-aabang sa kanilang amo. Ito lang ang serbisyong kayang ibigay ng gagong iyan, sabi ni Ricardo. Ang bawat salita ay tumutulo na parang lason. May degree sa business pero kahit inidoro, hindi kayang linisin ng tama. Nagtawanan ng kanyang mga kasama at pagkatapos, nakita ko siya, ang asawa ng anak ko, si Isabela. Nakatayo lang siya sa gilid, nakakrus ang mga braso. Hindi siya tumatawa, pero hindi rin niya pinipigilan ang kanyang ama. May isang bahagyang ngiti sa kanyang labi na nagpaduwal sa akin. Isang ngiti ng kasiyahan. Nagangat ng tingin si Jose at nagtama ang aming mga mata. Sa sandaling iyon, parang huminto ang pag-ikot ng mundo. Nakita ko ang kahihiyan sa kanyang mukha, ang pula sa kanyang mga mata. Umiiyak pala siya. Sinubukan niyang pumigkas ng salita pero walang lumabas na tunog. Wag po. Hindi ko narinig pero naintindihan ko. Nagmamakaawa ang aking anak na huwag ko siyang makita sa ganitong kalagayan. Isang bagay sa loob ng aking dibdib ang nabasag. Tuluyan ng nabasag. Ang puso ng isang ama na nasaksihan ang pagyurak sa dangal ng kanyang anak. May kailangan ka ba? May tanong ni Ricardo. Ang boses niya ay iritado na para bang ako ang nanggugulo sa kanilang kasiyahan. Lumabas ako mula sa aking pinagtataguan. Tumayo ako ng tuwid. Pinilit kong itago ang panginginig ng aking mga kamay. Ako ang ama ni Jose, sabi ko, at sinikap kong panatilihing matatag ang aking boses. Ang pagkainis sa mukha ni Ricardo ay napalitan ng pagkasorpresa at pagkatapos ng aliw. Ginoong Reyes, sabi niya, na may halong pang-aasar. Tinuturuan lang namin ang anak ninyo ng negosyo mula sa pinakamababang antas. Literally. Itinuro niya ang inidoro at muling nagtawanan ang kanyang mga alipores. So ito pala ang sinasabi nilang training, isang laro. Isang palabas para sa kanilang kasiyahan, isang paraan para ipakita sa aking anak kung sino ang may kapangyarihan. Jose, sabi ko, ang tingin ko ay nakapako sa aking anak. Tumayo ka na diyan. Hindi pa siya tapos. Mabilis na sagot ni Ricardo. Ang kanyang boses ay nagiging matalas. Nasa oras siya ng trabaho. Bawat himaymay ng aking kalamnan ay sumisigaw. Gusto kong sugurin ang lalaking iyon. Gusto kong ipatikim sa kanya ang bigat ng kamao ng isang karpinterong nagbanat ng buto sa loob ng 35 taon. Isang suntok lang, yun lang ang kailangan, ngunit nakita ko ang aking anak na bahagyang umiling. Isang halos hindi mahahalata na galaw. Isang pakiusap, huwag ninyong palalain. Kaya't pinilit kong buksan ang aking mga nakakuyom na palad. Mag-uusap tayo mamaya, anak, sabi ko. Pagkatapos ay ibinaling ko ang aking tingin kay Ricardo at tayong dalawa, mag-uusap din tayo, Ginoong Castillo. Iwinagay-way lang niya ang kanyang kamay na para bang isa akong langaw na kailangan niyang itaboy. Marami akong ginagawa, sabi niya. Gagawa ka ng oras para sa akin, sagot ko, bago ako tumalikod at naglakad pabalik sa elevator. Kailangan kong umalis bago ako makagawa ng isang bagay na pagsisisihan ko habang buhay. Nang sumara ang pinto ng elevator, doon ko lang naramdaman ang panginginig ng buo kong katawan. Idiniin ko ang aking mga palad sa malamig na metal na dingding ng elevator. Ipinikit ko ang aking mga mata. Paulit-ulit kong nakikita ang imahe ng aking anak, nakaluhod, umiiyak, hinahamak. Isang pangako ang binitawan ko sa aking sarili sa loob ng tahimik na kahon na iyon. Walang sino man ang may karapatang gawin ito sa anak ko. Sa labas, ang sikat ng araw sa Maynila ay nakakasilaw, pero ang pakiramdam ko ay nagyayelo ako sa lamig. Umupo ako sa loob ng aking sasakyan, ang mga kamay ko ay mahigpit na nakahawak sa manibela na parabang doon ako kumukuha ng lakas. Pagkatapos kinuha ko ang aking telepono at tinawagan ang isang numero. Mateo, si Antonio Reyes ito. Kailangan ko ng tulong mo, isang malaking pabor. Si Mateo, kaibigan ko na siya sa loob ng 20 taon. Isa siyang pribadong investigador, isang taong matalas ang isip at marami ang koneksyon. Alam niya sa tono pa lang ng aking boses na hindi ito isang simpleng bagay.
Antonio, anong nangyayari? Tanong niya. Kailangan kong ipaimbestiga mo ang isang tao, sabi ko. Si Ricardo Castillo. Gusto kong malaman ang lahat, ang kanyang kumpanya, ang kanyang pera, ang kanyang mga kahinaan, lahat. Natahimik si Mateo sa kabilang linya. Alam niyang hindi ako basta-basta humihingi ng ganitong pabor. Gaano kalalim? Tanong niya sa wakas. Hanggang sa pinakailalim, sagot ko. Hanggang sa buto. Isang mahabang katahimikan ang sumunod. Bigyan mo ako hanggang bukas ng umaga, sabi niya sa wakas. Ibinaba ko ang telepono. Umupo ako roon ng 10 minuto pa, nakatingin lang sa kawalan. Pagkatapos, pinaandar ko ang makina at umuwi. Ang bahay na dati puno ng init at ginhawa ay parang naging isang malungkot na kulungan. Hindi ako mapakali. Pabalik-balik ako sa aming maliit na kusina, sinusubukang sunugin ng galit na nag-aalab sa aking dibdib. Napatingin ako sa isang lumang litrato sa aming estante. Si Jose noong kanyang graduation suot ang kanyang toga, ang laki ng kanyang ngiti. Sa tabi noon, isang litrato ng aking yumaong asawa, si Maria, karga-karga ang sanggol na si Jose. 28 taon, 28 taon kong binuo ang aking anak. 3 oras lang ang kinailangan ni Ricardo Castillo para subukang wasakin siya. Hindi sapat na mailayo ko lang si Jose mula roon, hindi na iyon sapat. Kailangan ng isang bagay na mas malaki, isang bagay na permanente. Ang galit ay dahan-dahang napalitan ng isang malamig at matatag na determinasyon, isang panata para sa katarungan. Kinabukasan, eksaktong 7:00 ng umaga, tumunog ang aking telepono. Si Mateo. Antonio, may mga nalaman na ako tungkol sa Castillo Development. Kailangan mong marinig ito. Habang nagtitimpla ako ng kape, idinikit ko ang telepono sa aking tainga. Nakikinig ako, sabi ko. Nagsimulang magsalita si Mateo at bawat salitang pinitawan niya ay tila musika sa aking pandinig. Ang kumpanya ay palubog na, sabi niya. Lubog sa utang. Mga maling investment, mga ari-ari ang sobra-sobra ang pagkakasanla. Kung walang sasalo sa kanila sa susunod na 3 buwan, tapos na sila. Napatingin ako sa bintana ng kusina. Ang pagsikat ng araw ay nagpipinta ng kulay kahel at rosas sa kalangitan. Paborito iyon ni Maria. Tapos na sila. Paano? Tanong ko. Bankrupt, liquidation. Game over, sagot ni Mateo. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa aking mga labi. Kung ganoon, marahil ay may dapat sumagip sa kanila. Nagkita kami ni Mateo sa isang maliit na kapihan sa kanto malayo sa mga matang mapanghusga. Inilatag niya ang mga dokumento sa aming mesa. Mga spreadsheet, mga loan agreement, mga kontrata. Ang amoy ng sariwang pandesal at kape ay pumaligid sa amin, pero ang atensyon ko ay nasa mga numerong nasa aking harapan. Ang Castillo Development ay nawawalan ng 500 milyong piso sa utang, sabi ni Mateo, sabay turo sa isang papel. 2 palpak na proyekto sa Houston at Dallas, pinapalibutan na sila ng mga bangko, at si Ricardo, mayroon na lang siyang 70 araw bago kunin ang lahat sa kanya. Pinag-aralan ko ang bawat numero. Detalyado ang ginawa ni Mateo. Mga assessment ng property, mga dokumento ng pautang, mga kontrata sa mga supplier, lahat ay nakahain sa aking harapan. Ang buong kahinaan ni Ricardo Castillo, nabubuhay siya na parang isang bilyonaryo? Pagpapatuloy ni Mateo, sabay abot ng isa pang pahina. Pero ang mansyon niya sa Forbes Park ay nakasanla hanggang sa huling sentimo. Ang mga kotse niya ay inuupahan lang. Lahat ay isang malaking palabas, Antonio. Isang malakas na ihip lang ng hangin. At kuguho ang lahat ng ito. Isang tanong ang nabuo sa aking isipan. Isang tanong na magbabago sa lahat. Magkano ang kakailanganin para mabili ang kumpanya niya? Tumingin sa akin si Mateo. Ang kanyang mga mata ay nalalaki sa gulat. Antonio, ang pinag-uusapan natin dito ay nasa 400. Marahil 480 milyong piso para makuha ang mayorya ng stocks at kontrole ng kumpanya. Huminto siya, tinititigan akong mabuti. Antonio, napakalaking pera niyan. Tumingin ako sa kanyang mga mata, walang bakas ng pag-aalinlangan. Meron ako niyan, sabi ko. Ang gulat sa mukha ni Mateo ay hindi maipinta. Ano? 35 taon akong nag-ipon, Mateo, paliwanag ko.
Bumili ako ng mga paupahang apartment nung Asian financial crisis nung lahat ay takot na takot mag-invest. Pumasok ako sa stock market noong napakamura pa ng mga stocks. Nagtiis ako sa luma kong sasakyan sa loob ng 15 taon. Hindi ako nagsusuot ng mamahaling damit o kumakain sa magagarang restaurant. Tinitigan ko siya ng diretsyo. Namuhay ako ng simple para balang araw makapamuhay ng malaki si Jose. Pero, yan ang retirement fund mo, sabi ni Mateo. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Ang buong buhay mo, ang lahat ng pinaghirapan mo. Tumingin ako sa labas ng bintana sa mga taong naglalakad sa kalye. Bawat isa ay may kanya-kanyang laban sa buhay. Ang pera, Mateo, nababalik yan, sabi ko. Pero ang dignidad, hindi. Naintindihan niya. Nakita ko sa kanyang mga mata ang pag-unawa at paggalang. Mula sa sandaling iyon, naging kasabwat ko siya sa aking plano. Habang ang aking anak ay nagtitiis sa loob ng 3 linggo sa impyernong iyon, tahimik kong binuo ang aking sandata, ang aking estratehiya. Hindi ito magiging madali. Nangangailangan ito ng perpektong pagpaplano at pag-iingat. Ang unang hakbang ay ang paglikha ng isang entidad na hindi matutunton pabalik sa akin. Isang multo sa mundo ng negosyo. Kailangan natin ng isang shell company, sabi ko kay Mateo. Isang pangalan na kagalang-galang, isang pangalan na hindi nila pagdududahan. Sa loob ng sumunod na 3 linggo, ang buhay ko ay naging isang sikreto. Sa umaga, isa pa rin akong simpleng kontratista, nakikipag-usap sa aking mga trabahador, sinusuri ang mga plano ng bahay, ngunit sa gabi, nagiging ibang tao ako. Kasama si Mateo, binuo namin ang aming plano, bawat detalye ay maingat na pinag-isipan. Ang aming shell company ay tinawag naming Rizal Investment Group. Isang pangalan na nagpapahiwatig ng lakas, integridad at pagiging Pilipino. Isang pangalan na malayo sa isang hamak na kontratista tulad ko. Kumuha kami ng 3 kasosyo sa negosyo para maging mukha ng grupo. Mabubuting tao na may utang na loob sa akin mula sa mga nakaraang proyekto. Mga taong nagtiwala sa akin nang hindi nagtatanong ng marami. Sila ang haharap sa mundo habang ako ay mananatili sa anino, ang puppeteer na humihila sa mga tali. Hindi dapat malaman ni Ricardo na ikaw ito, paulit-ulit na paalala ni Mateo. Hindi, hanggang sa mapirmahan ang mga papel. Hindi niya malalaman, sagot ko. Habang abala ako sa paggalaw ng aking mga piyesa, ang aking anak naman ay patuloy na nagtitiis. Bawat gabi tumatawag siya at bawat tawag ay parang isang patalim sa aking puso. Sa unang linggo, ikinuwento niya kung paano siya pinaglinis ng lahat ng banyo sa buong palapag habang si Ricardo ay sumusunod at naghahanap ng kahit katiting na dumi para lang may maipintas. Sa ikalawang linggo, sinabi niyang kumakain siyang mag-isa sa break room, iniiwasan ng lahat hanggang sa isang matandang maintenance worker, si Mang Tomas, ang umupo sa kanyang tabi. Huwag mong hayaang sirain kanila, iho, sabi raw ni Mang Tomas sa kanya. Narinig ko ang pasasalamat sa boses ng aking anak para sa maliit na kabaitang iyon. Isang patak ng tubig sa gitna ng isang malawak na disyerto. Sa ikatlong linggo, yun ang pinakamasakit. Ipinakilala raw siya ni Ricardo sa mga kliyente. Ito ang manugang ko, sabi raw nito na may kasamang ngisi. Natututo ng kababaang loob mula sa pinakailalim. At ang kanyang asawa si Isabela? Patuloy siyang pinapakain ng mga kasinungalingan. Sabi ni Papa, magaling ka raw, konting tiis na lang, sabi raw nito. At si Jose, ang aking mapagtiwalang anak, ay naniwala. Tiniis niya ang lahat para sa kanya, para sa kanilang kinabukasan. Bawat kwento niya ay nagpapatibay sa aking determinasyon. Bawat butil ng kanyang luha ay nagsilbing gatong sa apoy ng aking galit. Sa kabilang banda, ang aking mundo ay umiikot sa pagbebenta ng mga ari-arian, pag-cash out ng mga investment at pakikipagpulong sa mga bangkero. Ang pera na inipon ko sa loob ng 35 taon ay dahan-dahang nagiging likido, handa para sa isang malaking agos. Isang agos na tatangay sa lahat ng kasamaang itinayo ni Ricardo. Gabi ng Biyernes, ikatlong linggo, tumawag si Jose. Ang kanyang boses ay pilit at pagod. Pam,
May malaking meeting sa Lunes, mga importanteng kliyente. Gusto ni Ricardo na ako ang magsilbi ng kape na parang waiter. Doon, iyon na ang huling patak. Ang aking kamay ay kumuyom sa telepono. Nai-imagine ko ang eksena. Ang aking anak suot ang kanyang damit. Dala-dala ang isang tray ng kape habang pinagtatawanan ng mga kliyente ni Ricardo. Isa na namang palabas ng pagpapahiya. Kaya mo yan, anak, sabi ko. Pinipilit kong maging kalmado. Konting tiis na lang, pangako. Pagkatapos naming mag-usap, umupo ako sa dilim ng aking kusina. Ang katahimikan ay nakakabingi. Pagkatapos, tinawagan ko si Mateo. Ipadala mo na ang alok, sabi ko. Ngayon na, kailangan niyang makita ang isang paraan para makalabas bago ang Lunes. Antonio, sigurado ka na ba? Tanong ni Mateo. Kailanman ay hindi pa ako naging ganito kasigurado sa buong buhay ko. Isang saglit na katahimikan. Sige, sabi niya sa wakas, sisiguraduhin kong nasa mesa na niya ito pagkagising niya. Ibinaba ko ang telepono at tumingin sa litrato ni Maria sa estante, 35 taon ng pagtatrabaho. Bawat pisong aking inipon, bawat sakripisyong aking ginawa. Lahat ng iyon ay malapit ng gastusin sa isang iglap. Pero kung ang kapalit nito ay ang maibalik ko ang dangal ng aking anak, sulit ang bawat sentimo. Ito ang halaga ng dangal, 480 milyong piso at para sa akin, napakamura pa noon. Ang sumunod na 3 linggo ay ang pinakamahabang 3 linggo sa buong buhay ko. Isang pagsubok sa aking pasensya, isang pagsubok sa aking kaluluwa. Sa bawat araw na lumilipas, ang mundo ko ay nahahati sa dalawa. Sa umaga, ako si Antonio Reyes, ang simpleng kontratista. Pinupuntahan ko ang aking mga construction site, pinapagalitan ang mga trabahador na tamad at sinisigurong bawat hollow block ay nakalapat ng tama. Ngunit sa paglubog ng araw, nag-iiba ang lahat. Nagiging anino ako, isang taong kumikilos sa dilim kasama si Mateo. Bawat gabi sa isang maliit at ligtas na opisina na inupahan namin, inilalatag namin ang mga blueprint. Hindi blueprint ng bahay, kundi blueprint ng pagbagsak ng isang imperyo, ang imperyo ni Ricardo Castillo. Ang aming kumpanyang binuo, ang Rizal Investment Group, ay unti-unting nagkakaroon ng anyo. Nagbukas kami ng mga bank account, gumawa ng mga legal na dokumento, at nag-ipon ng mga papeles na magpapatunay na kami ay isang lehitimong kumpanya. 3 iginagalang na negosyante ang pumayag na maging mukha ng aming grupo. Ang kanilang mga pangalan ang nasa letterhead, ang kanilang mga boses ang maririnig sa telepono. Ang aking pangalan ay wala kahit saan. Ako ang multo sa likod ng lahat. Ngunit ang pinakamasakit na bahagi ng dalawang mundong ito ay ang gabi-gabing tawag mula kay Jose. Sa bawat pagring ng telepono, humihinga ako ng malalim, inihahanda ang aking sarili na maging isang matatag na ama habang sa loob-loob ko ay durog na durog ako. Ang kanyang boses, na dati puno ng sigla, ay pagod at walang buhay. Ikinuwento niya ang bawat araw ng kanyang pagtitiis. Nariyan ang araw na pinakuskus sa kanya ang sahig ng buong opisina gamit ang basahan dahil daw may natapong kape. Nariyan ang araw na inutusan siyang magbuhat ng mabibigat na kahon ng mga lumang dokumento mula sa bodega papunta sa itaas na palapag, habang ang mga totoong empleyado ay nanonood lang. Nasasaktan ako. Bawat salita niya, parang tinik na tumutusok sa aking puso. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihin sa kanya, "Anak, umuwi ka na, tapusin mo na yan." Ngunit alam kong hindi pa panahon. Konting tiis na lang, anak, iyon na lang palagi ang nasasabi ko. Magtiwala ka sa akin, may dahilan ang lahat ng ito. Isang kasinungalingan, isang pangakong hindi ko pa masisigurong matutupad. At sa bawat pagbigkas ko ng mga salitang iyon, pakiramdam ko ay tinatraidor ko siya. Pinapahintulutan kong saktan siya, pinapahintulutan kong yurakan siya. Sa kabila ng lahat ng kadiliman, may isang munting liwanag. Ikinuwento niya ang tungkol kay Mang Tomas, isang matandang janitor na naging kaibigan niya. Si Mang Tomas lang daw ang nakikipag-usap sa kanya. Binibigyan siya ng kape, kinakamusta siya. "Huwag kang mag-alala, iho," sabi raw sa kanya ng matanda. "Ang mga taong mapagmataas, sila rin ang may pinakamasakit na pagbagsak." Ang mga salitang iyon mula sa isang estranghero
ay nagbigay ng kaunting pag-asa sa aking anak at sa akin na rin. Pinatunayan nito na kahit sa pinakamadilim na lugar, mayroon pa ring kabutihan. Habang si Jose ay nakakahanap ng kaunting lakas mula kay Mang Tomas, ako naman ay kumukuha ng lakas mula sa mga alaala ng aking asawa. Bawat gabi, bago matulog, tinititigan ko ang litrato ni Maria. Kinakausap ko siya sa aking isipan. Maria, kung nakikita mo lang ito, patawarin mo ako kung pinapahintulutan kong masaktan ang ating anak. Pero ipinapangako ko sa iyo, sa ngalan ng pagmamahal natin sa kanya. Babawiin ko ang lahat. Ang kanyang ngiti sa litrato ang nagiging gasolina ko. Ang kanyang alaala ang nagpapatibay sa aking loob na ituloy ang laban. Ang laban na ito ay hindi na lang para kay Jose. Para na rin ito kay Maria, para sa pamilyang binuo naming dalawa. Ang gabi ng Biyernes sa pagtatapos ng 2 linggo ang naging sukdulan. Tumawag si Jose, ang kanyang boses ay basag, halos hindi siya makapagsalita. Pa, sabi niya, may malaking pulong sa Lunes. Mga kliyente galing sa ibang bansa. At si Ricardo, gusto niyang ako ang magsilbi ng kape. Nasuot ang uniforme ng janitor. Natahimik ako. Ang hangin sa aking baga ay biglang nawala. Isang uniforme ng janitor. Hindi na ito simpleng pagpapahiya. Ito ay isang deklarasyon. Isang deklarasyon na ang aking anak sa kanilang paningin ay walang halaga. Isa siyang basura. Sa sandaling iyon, ang lahat ng aking pagpipigil ay naglaho. Ang galit na matagal kong kinimkim ay sumabog sa loob ko na parang isang bulkan. Pagkatapos kong ibaba ang telepono, umupo ako sa dilim. Hindi ako kumilos, hindi ako umimik. Pagkatapos ng ilang minuto, kinuha ko ang telepono at tinawagan si Mateo. Walang pag-aalinlangan sa aking boses. Mateo, sabi ko, ang bawat salita ay matigas at malamig. Ipadala mo na ang alok. Ngayon na, ayoko nang maghintay pa ng Lunes. Kailangan niyang matanggap iyon bago matapos ang gabing ito. Pero Antonio, gawin mo na. Tapos na ang paghihintay. Tapos na ang pagtitiis. Oras na para maningil. Ang sobre ay dumating sa opisina ni Ricardo Castillo bandang 4:00 ng hapon. Isang simpleng FedEx envelope, ngunit may tatak na urgent and confidential. Binuksan niya ito nang walang gana, iniisip na isa lamang itong sulat mula sa isa sa kanyang mga galit na supplier. Ngunit nang makita niya ang letterhead, Rizal Investment Group, bigla siyang napaupo ng tuwid. Binasa niya ang sulat. Binasa niya ito ulit. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa bawat salitang pinabasa. Isang alok. Isang alok na bilhin ang 60% ng kanyang kumpanya at ang presyo, 480 milyong piso, cash. Isang alok na parang hulog ng langit sa gitna ng kanyang mga problema. Ngunit kasama ng alok ay isang kondisyon. Kailangan niyang tumugon sa loob ng 72 oras, 3 araw. 3 araw para magdesisyon sa kinabukasan ng kumpanyang ipinamana sa kanya ng kanyang ama. Ano yan? Tanong ng kanyang abogado si Douglas na nakaupo sa tapat niya. Inabot ni Ricardo ang sulat. Habang binabasa ito ni Douglas, ang kanyang mukha ay nagpakita ng pagkamangha. Ricardo, totoo ito, sabi niya. Sinuri ko ang pangalan na ito, mga lehitimong mamumuhunan sa real estate at teknolohiya, malaki at respetado. Sino sila? Tanong ni Ricardo, ang kanyang boses ay matigas. Ayaw niyang ipakita ang desperasyon na kanyang nararamdaman. Ang kanyang accountant si Lawrence, na kanina patahimik, ay nagsalita. Ginoo, sa lahat ng paggalang, kailangan natin ito. Ipinakita ni Lawrence ang isang spreadsheet. Pula. Puro pula ang mga numero. May 300 milyon tayong babayaran sa bangko sa susunod na buwan. May 200 milyon pa tayong utang sa mga kontratista. 2 linggo ng huli ang sahod ng mga empleyado kung wala tayong makukuhang kapital. Alam ko ang sitwasyon, Lawrence, sigaw ni Ricardo. Ngunit alam niyang tama ang kanyang accountant. Nasa bingit na sila ng pagbagsak. Kung hindi ninyo tatanggapin ang alok na ito, sabi ni Douglas sa isang mahinahong boses, kukunin ng bangko ang lahat, mawawala sa inyo ang buong kumpanya. Sa ganitong paraan, mananatili pa rin sa inyo ang 40% at mabubuhay ang pangalan ng Castillo.
Tumayo si Ricardo at lumakad papunta sa bintana. Mula sa kanyang opisina sa itaas na palapag, tanaw niya ang buong Makati. Ang mga gusaling ito, ang syudad na ito, ay simbolo ng kanyang kapangyarihan. Ang kumpanyang ito ay ang kanyang buhay. At ngayon may mga taong walang mukha mula sa kung saan na gustong kunin ito mula sa kanya. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, tumunog ang kanyang telepono. Sinagot ito ng kanyang sekretarya. Ginoo, sila po, ang Rizal Group. Kinuha ni Ricardo ang telepono, ang kanyang kamay ay bahagyang nanginginig. This is Ashford, sabi niya. Sa kabilang linya, isang boses na kalmado, propesyonal at malamig ang sumagot. Ang boses ni Mateo na nagpapanggap bilang si G. Morrison. Ginoong Castillo, tiwala akong natanggap ninyo ang aming alok. Natanggap ko? Kailangan ko ng panahon para mag-isip. Handa kaming kumilos ng mabilis, sabi ni Mateo. Ngunit mayroon din kaming ibang mga oportunidad kung hindi kayo interesado. Ang banta ay malinaw. Sino ang nasa likod ng grupo ninyo? Gusto kong malaman ang mga pangalan. Mga confidential investors po, iyan po ang karaniwang proseso. Makikilala ninyo sila kung tatanggapin ninyo ang aming mga kondisyon. Isang sandaling katahimikan. 48 oras, Ginoong Castillo, iyan lang ang mayroon kayo. Nagulat si Ricardo. Ang sabi sa sulat ninyo ay 72. Pinabago po namin 48 oras o hahanap kami ng iba. Bumukas ang pinto at pumasok ang kanyang asawa, si Cecilia. Anong nangyayari? Tanong nito. Tinakpan ni Ricardo ang telepono. Isang alok, gusto nilang bilhin ang mayorya ng kumpanya. Magkano? 480 milyon. Ang mukha ni Cecilia ay hindi nagpakita ng pag-aalala para sa legacy ng pamilya. Sa halip, nagpakita ito ng kaluwagan. Kunin mo na, sabi niya. Ayokong mawala ang bahay na ito. Ayokong mawala ang mga alahas ko. Tumingin si Ricardo sa kanyang asawa, pagkatapos ay sa kanyang abogado at accountant. Lahat sila ay tumatango. Lahat sila ay sumasang-ayon. Tinanggal niya ang kanyang kamay sa telepono. Gusto ko kayong makilala ng personal, sabi niya, ang kanyang huling pagtatangka na magkaroon ng kontrol. Maaari itong ayusin, sagot ni Mateo. Huwebes ng umaga, 10:00, sa pribadong conference room ng The Peninsula Hotel. Darating kami. Ibinaba ni Mateo ang tawag. Ibinaba ni Ricardo ang telepono at napaupo sa kanyang silya. Sa isang iglap, parang tumanda siya ng 10 taon. Sa kabilang dako ng lungsod, ibinaba ni Mateo ang telepono at tumingin sa lalaking nakaupo sa tapat niya. Ako. Nakatiklop ang aking mga kamay sa mesa. Ang aking ekspresyon ay kalmado. Ayos na, sabi ni Mateo. Sa Huwebes, haharapin mo na siya. Tumango ako. Mabuti, sabi ko sa isang mahinang boses, tapusin na natin ito. Ang pitag ay handa na, ang pain ay kinagat na. Ang kailangan na lang gawin ay hintayin ang pagbagsak ng huli. Araw ng Huwebes, 9:00 ng umaga. Nakatayo ako sa isang katabing silid sa The Peninsula Hotel. Isang silid na konektado sa conference room kung saan magaganap ang pulong. Nag-set up si Mateo ng isang audio feed, kaya't naririnig ko ang lahat ng pinag-uusapan nila. Ang suot kong damit ay isang simpleng asul na button-down shirt at maong. Hindi ito mamahalin, ngunit sa sandaling iyon, pakiramdam ko ay mas makapangyarihan ako kaysa sa sinumang nakasuot ng suit sa kabilang silid. Dahil ang araw na ito ay hindi tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa katotohanan. Eksaktong 10:00, narinig ko ang pagdating ni Ricardo at ng kanyang mga kasama. Mga formal na pagbati, mga tunog ng upuang hinihila, mga tasang pinupuno ng kape. Mga Ginoo, nagpapasalamat ako sa inyong interes sa Castillo Development, sabi ni Ricardo. Sinusubukang maging kampante, ngunit naririnig ko ang panginginig sa ilalim ng kanyang boses. Ang aking mga kasosyo, ang mga mukha ng Rizal Group, ang unang nagsalita. Nagsagawa kami ng malalim na pagsusuri. Ginoong Castillo, sabi ng isa sa kanila, ang inyong kumpanya ay may malalaking problema. Mga pansamantalang problema lang iyan, mabilis na sagot ni Ricardo. Ang pundasyon ay nananatiling matatag.
Ang pundasyon ay 500 milyong pisong utang. Sabi ng isa pa, ang kanyang boses ay walang emosyon. 2 palpak na proyekto at mga utang sa kontratista. Narinig kong sumingit ang abogado ni Ricardo. Alam ng aking kliyente ang sitwasyon, kaya nga tayo nandito. Inilatag ng aking mga kasosyo ang mga kondisyon. Ang aming alok ay 480 milyong piso para sa 60%. Mananatili kayo bilang isang consultant, sweldo na 2 milyon at 400,000 piso kada taon. Consultant? Narinig kong tumaas ang boses ni Ricardo. Akin ang kumpanyang yan. Dito na pumasok ang boses ni Mateo, malamig at profesional. Iyan ay dating sa inyo. Kung hindi kayo pipirma ngayon sa loob ng 30 araw, iyan ay magiging sa bangko na. Isang mahabang katahimikan ang bumalot sa silid. Nai-imagine ko ang mukha ni Ricardo, ang kanyang pagmamataas ay nakikipaglaban sa kanyang desperasyon. Narinig ko siyang bumulong sa kanyang abogado. Ang sagot nito ay mahina, ngunit malinaw. Kunin mo na, iyan na ang pinakamagandang alok na makukuha mo. Isa pang katahimikan, pagkatapos si Ricardo, gusto ko ng 10 milyon, 480 milyon, sagot ng aking kasosyo. Final offer. Ang katahimikan ay mas humaba pa. Narinig kong bumulong ang accountant. Sir, pakiusap po. Sa wakas, ang boses ni Ricardo talunan. Sige na, 480 milyon. Magaling, sabi ni Mateo, na subalit may isang detalye pa. Ang aming kliyente ay nais kayong makausap ng personal bago pirmahan ang lahat. Kliyente? Tanong ni Ricardo. Akala ko kayo. Kami po ay kumakatawan lamang sa pangunahing mamumuhunan, sabi ng isa sa aking mga kasosyo. Nais niya kayong makilala. Narinig kong tumayo si Mateo, mga yabag, at pagkatapos, 3 malalakas na katok sa pintong nag-uugnay sa aming mga silid. Huminga ako ng malalim. Ito na. Binuksan ko ang pinto at humakbang papasok. Ang silid ay eksakto sa aking inaasahan. Isang makintab na mesa, mga upuang gawa sa katad, at mga bintanang mula sahig hanggang kisame. Natanaw ang buong lungsod. 6 na lalaking nakasuot ang lumingon para tingnan ako. Nakasuot ako ng work boots, maong at simpleng polo. Mukha akong naligaw mula sa isang construction site. At alam ko na nasa tamang lugar ako. Tiningnan ako ni Ricardo. Kilala ba kita? Tanong niya. Nagkita na tayo minsan, sabi ko. Sa gusali ninyo, 3 linggo na ang nakakaraan. Nakita ko ang unti-unting pagbabago sa kanyang mukha. Pagkalito na naging pag-alala hanggang sa pagkilala. Ikaw ang ama ni Jose. Tama yung sabi ko. Tumawa siya ng nerbiyoso. Ano ito? Isang biro? Tumayo si Mateo sa aking tabi. Walang biro dito, Ginoong Castillo. Hayaan ninyong ipakilala ko ang nag-iisang may-ari at pangunahing mamumuhunan ng Rizal Investment Group, si Ginoong Antonio Reyes. Ang mukha ni Ricardo ay dumaan sa sunod-sunod na emosyon, pagkalito, hindi paniniwala, at sa huli, matinding takot at kahihiyan. Hindi maaari. Isa ka lang karpintero. Isang may-ari ng maliit na construction company, maliit pero kumikitib, sabi ko. 35 taon ng pag-iipon, matalinong pamumuhunan at simpleng pamumuhay. Umupo ako sa isang bakanting silya habang ikaw ay abala sa pag-upa ng mga mamahaling sasakyan at pagsasanla ng iyong mansyon. Ako ay nagtatayo ng isang bagay na totoo. Lumingon siya sa kanyang abogado. Hindi ito maaring maging legal. Sinuri ni Douglas ang mga dokumento. Ito ay lubos na legal, Ginoo. Hindi ko ipagbibili ang aking kumpanya sa kanya, sigaw ni Ricardo. Kung gayon huwag, kalmado kong sabi, umalis ka. At sa loob ng 30 araw mawawala sa iyo ang lahat. Ang pagpili ay nasa iyo. Bakit? Basag ang kanyang boses. Bakit mo ito ginagawa? Sumandal ako sa mesa, pinagsalikop ang aking mga kamay. Dahil 3 linggo na ang nakalipas, pumasok ako sa gusali mo. At natagpuan ko ang aking anak. Ang aking anak na may degree sa business. Ang aking anak na isinakripisyo ko ang lahat para mapag-aral, na nakaluhod at nagkukuskos ng inidoro mo. Ang kanyang mukha ay namutla. Tinuturuan ko lang siya ng kababaang loob. Sinasaktan mo siya pagputol ko. Tinawag mo siyang walang kwenta.
Ipinahiya mo siya sa harap ng mga empleyado, mga kliyente at ng sarili niyang asawa. Ang aking boses ay nanatiling kalmado, ngunit bawat salita ay may bigat. At ngayon mo malalaman kung ano ang pakiramdam ng mawalan ng lahat. Inabot ni Mateo ang kontrata at inilapag ito sa harap ni Ricardo. Tinitigan ito ni Ricardo na para bang ito ay isang ahas na handang tumuklaw sa kanya. May isa pa pala, sabi ko bago siya makapirma, ang anak mo. Kailangan niyang makipaghiwalay kay Jose. Ang anak ko ay karapat-dapat sa isang taong mas mabuti. Tumingin siya sa akin, ang galit ay panandali ang bumalik sa kanyang mga mata. Wala kang karapatan? Mayroon, at gagawin ko, sabi ko, pirmahan mo na. Nanginginig ang kanyang kamay habang dinadampot niya ang ballpen. Pinanood ko siyang pirmahan ang bawat pahina, ang kanyang lagda ay nagiging mas magulo sa bawat pirma. Nang matapos, kinuha ni Mateo ang mga dokumento. Tapos na ang laban. Idedemanda kita, sabi ni Ricardo, ang kanyang boses ay walang laman. Lalabanan ko ito. Sige lang, sagot ni Mateo. Matatalo ka lang at mauubos ang kakarampot na perang natitira sa iyo. Tumayo na ako para umalis. Ngunit bago ako lumabas ng pinto, huminto ako at lumingon. Oo nga pala, sabi ko. Si Jose ang magiging bagong CEO simula sa Lunes. Sa kanya ka mag-uulat tungkol sa iyong mga tungkulin bilang consultant kung pipiliin mong manatili. Napaangat ang ulo ni Ricardo. Seryoso ka? Lubos na seryoso, sabi ko. Linisin mo na ang iyong opisina, lilipat na ang aking anak. Pagkatapos ay tuluyan na akong umalis. Pag-uwi ko sa bahay ng hapong iyon, nadatnan ko si Jose na nakaupo sa sofa. Nakatulala sa telebisyon, ngunit alam kong hindi niya talaga ito pinapanood. 4 na araw na siyang ganyan mula nang umalis siya sa trabaho at sa kanyang asawa. 4 na araw na parang isang multo sa sarili naming bahay. Sira ang kanyang kasal. Sira ang kanyang karera. Sa isip niya, sira na ang lahat. Anak, sabi ko, magbihis ka. May pupuntahan tayo? Tumingin siya sa akin, nalilito. Saan po pa? Basta, malalaman mo. Habang nasa sasakyan kami papunta sa Makati, hindi siya nagsasalita. Sa wakas, hindi na niya natiis. Saan po talaga tayo pupunta? Tanong niya. Sa Castillo Development, sagot ko. Ano? Hindi po, hindi na ako babalik doon. Babalik ka, sabi ko, pero hindi bilang isang janitor. At doon, sa loob ng aking lumang sasakyan, habang binabaybay namin ang EDSA, ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Ang investigasyon ni Mateo, ang Rizal Investment Group, ang 480 milyong piso, ang pulong kaninang umaga, ang nanginginig na kamay ni Ricardo habang pumipirma. Natahimik si Jose. Nakatingin lang siya sa labas ng bintana, pinapanood ang pagdaan ng mga gusali at mga sasakyan. Nang sa wakay ay magsalita siya, basag ang kanyang boses. Pa, kinastos ninyo ang lahat ng ipon ninyo para sa akin. Hindi para sa paghihiganti, anak, sabi ko. Para sa katarungan, magkaiba ang dalawang iyon. Nang pumarada kami sa parking lot ng gusali, humarap ako sa kanya. Ngayon, sabi ko, ipakita mo sa kanila kung sino ka talaga. Pumasok kami sa lobby. Ang receptionist na si Ana, ang parehong babae na nakita kong natakot noon, ay nanlaki ang mga mata nang makita kami. Pagkatapos, napuno ng luha ang kanyang mga mata. Lumabas siya mula sa kanyang desk at niyakap si Jose. Sir Jose, natutuwa po ako, sabi niya. Patawad po kung wala kang kasalanan, Ana, sabi ni Jose. Ayos lang. Sumakay kami sa elevator papunta sa executive floor. Ang opisina ni Ricardo, ang opisina ni Jose ngayon, ay wala ng laman. Isang bakanteng mesa, mga pader na walang palamuti. Lumakad si Jose papunta sa bintana at tumingin sa syudad sa ibaba. Handa ka na ba? Tanong ko. Tumango siya. Ang conference room ay puno ng mga empleyado, mga 80 tao, lahat ay may itsura ng pag-aalala at pagkalito. Tumayo ako sa harap kasama si Jose sa aking tabi. Ito si Jose Reyes, sabi ko sa kanila. Ang inyong bagong CEO. Ang ilan sa inyo ay kilala na siya. Ang ilan sa inyo ay nasaksihan ang mga bagay na hindi dapat nangyari. Ang araw na ito ang katapusan ng lahat ng iyon. Umurong ako. Humakbang si Jose pasulong. 3 linggo na ang nakalipas, nagsimula siya.
Ang kanyang boses ay mahina ngunit matatag. Nakaluhod ako sa isa sa mga banyo ng gusaling ito, nagkukuskos ng inidoro. Ang ilan sa inyo ay nakita iyon, ang ilan sa inyo ay tumalikod. Hindi ko kayo sinisisi, naiintindihan ko ang takot. Naramdaman ko yon araw-araw. Huminto siya at ang kanyang boses ay lumakas. Pero ang takot ay nagtatapos na ngayon. Magiging iba na ang kumpanyang ito. Tratratuhin kayo ng may dignidad. Lahat kayo mula sa maintenance hanggang sa mga executive. Tumingin siya sa akin. Pagkatapos ay ibinalik ang tingin sa kanila. May itinuro sa akin ang aking ama kung paano mo tratuhin ng mga tao kapag ikaw ang may kapangyarihan. Iyon ang nagpapakita kung sino ka talaga. Ang dating nagpatakbo ng kumpanyang ito ay nagpakita sa inyo ng kalupitan. Ako, ipapakita ko sa inyo ang respeto. Isang matandang lalaki ang lumapit, si Mang Tomas mula sa maintenance. Ginoong Reyes, sabi niya. Nandoon po ako nung ginawa iyon ng inyong biyenan. Gusto ko po sanang magsalita. Patawarin ninyo po ako at naduwag ako. Kinuha ni Jose ang kamay ng matanda at kinamayan ito. Nagsasalita na po kayo ngayon, Mang Tomas, sabi ni Jose. At iyon po ang mahalaga. Nagsimula ang palakpakan, mahina sa simula. Ngunit unti-unting lumakas at naging tunay, isang bagong simula. 6 na buwan ang lumipas mula ng araw na iyon. Ang Castillo Development ay wala na. Sa lugar nito, isang bagong pangalan ang nakatayo ng may karangalan sa gusali, Reyes and Sons Development. Reyes at mga anak. Iyon ang pinili ni Jose. Sabi niya, para ito sa inyo at para sa mga susunod pang henerasyon ng ating pamilya. At sa loob ng maikling panahon, ang kumpanyang dati palubog na sa utang ay unti-unti nang kumikita, ngunit hindi iyon ang pinakamalaking pagbabago. Ang tunay na pagbabago ay nasa puso ng kumpanya. Ibang-iba na ang hangin sa loob ng opisina. Wala na ang takot. Wala na ang pagmamataas. Pinalitan ito ng respeto. Itinaas ni Jose ang sahod ng lahat ng empleyado mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas. Si Mang Tomas, ang janitor na nagpakita sa kanya ng kabaitan, ay ginawa niyang supervisor ng buong maintenance department. Sabi ni Jose, ang mga taong marunong magpakita ng kabutihan kapag wala silang kapangyarihan, sila ang karapat-dapat pagkatiwalaan kapag nagkaroon sila nito. Ngunit ang proyektong pinakaipinagmamalaki ko ay ang 2 affordable housing projects na sinimulan niya sa West Side, sa parehong lugar kung saan ko siya pinalaki. Nagtatayo siya ngayon ng mga disenteng bahay para sa mga ordinaryong manggagawa, mga pamilyang katulad natin noon. Sabi niya, ang tunay na halaga ng isang developer ay hindi sa taas ng mga gusaling itinatayo niya, kundi sa dami ng buhay na inaangat niya. Sa mga sandaling iyon, nakikita ko hindi lang ang aking anak. Nakikita ko ang isang tunay na leader, isang taong may puso. Ang hiwalayan nila ni Isabela ay mabilis na natapos dahil sa prenuptial agreement walang nakuha ang babae at hindi nagtagal nabalitaan ko na lang na ikinasal na siyang muli sa isa na namang mayaman at mas matandang lalaki. Para sa kanya, ang kasal ay isang transaksyon lamang, samantala si Jose, natagpuan niya ang pag-ibig sa isang lugar na hindi niya inaasahan. Sa isang construction site, nakilala niya si Olivia, ang arkitekto ng kanilang proyekto sa West Side. Ang una raw nilang pinag-usapan ay hindi tungkol sa yaman o katayuan, kundi tungkol sa tamang sukat ng mga bintana para pumasok ang sapat na liwanag. Nang ipakilala siya ni Jose sa akin, ngumiti ang babae. Lagi po kayong ikinukwento ni Jose, sabi niya. Kayo raw po ang kanyang hero. Ako lang po ang kanyang ama, sagot ko. Ngunit sa puso ko, umaapaw ang galak. Dahil nakita ko sa mga mata ni Olivia ang isang tunay na pagtingin. Isang pagtingin na puno ng paghanga, hindi sa pera, kundi sa pagkatao ng aking anak. At si Ricardo, ang balita ay mabilis kumalat sa mundo ng negosyo. Nawala sa kanya ang mansyon dahil kinuha na ito ng bangko. Nakatira na lang daw siya ngayon sa isang maliit na apartment.
Iniwan na rin siya ng kanyang asawang si Cecilia at ang kanyang anak na si Isabella. Halos hindi na raw siya tinatawagan. Tumagal lang siya ng 2 linggo bilang consultant sa ilalim ni Jose. Hindi raw kinaya ng kanyang pride na tumanggap ng utos mula sa taong dati niyang inaalipusta. Nag-resign siya. Ngayon, naghahanap buhay siya bilang isang freelance, hirap makakuha ng kliyente. Isang beses nakita ko siya sa grocery, mag-isa. Mukhang mas matanda, pagod at malungkot. Nagtama ang aming mga mata. Tumangulang ako sa kanya. Iniwas niya ang kanyang tingin. Wala akong naramdamang kasiyahan sa kanyang pagbagsak. Ang naramdaman ko lang ay kapayapaan. Isang pakiramdam na naibalik na ang lahat sa tama. Ako naman, nagretiro na ako sa edad na 62. Nakatira pa rin ako sa parehong maliit na bahay. Bawat linggo, dinadalaw ako ni Jose kasama si Olivia. At ako, nagluluto ako ng almusal. May mga tradisyon na hindi dapat kalimutan. Madalas may nagtatanong sa akin kung pinagsisisihan ko ba ang paggastos ng 480 milyong piso. Ang sagot ko ay palaging hindi. Ang pera, nababalik yan. Pero ang dignidad, hindi. Itinatanong din nila kung iyon ba ay paghihiganti. Hindi. Hindi ako ang sumira kay Ricardo. Sinira niya ang kanyang sarili. Ang ginawa ko lang ay itulak ang isang pader na matagal ng bitak-bitak. Ang paghihiganti ay ang manakit ng iba. Ang katarungan ay ang ibalik ang balanse. May isang huling linggo habang nag-aalmusal kami, ibinaba ni Jose ang kanyang tasa ng kape. Pa, sabi niya at may kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Kami po ni Olivia, engaged na kami. Hindi ako nakapagsalita. Tumayo lang ako at niyakap silang dalawa. Ang mga luha ay kusa ng tumulo mula sa aking mga mata. Kinuha ni Olivia ang aking mga kamay. Tito Antonio, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng lambing. Gusto po sana namin kayo ang maghatid sa akin sa altar. Hindi ko po nakasama ang aking ama. Kayo na po ang kinilala kong ama. Tiningnan ko silang dalawa, masaya. Tunay na masaya. Ito ang tunay na kayamanan. Ito ang tunay na tagumpay. Ang kwentong ito, ang kwento ng isang lolo ay hindi lamang tungkol sa akin. Ito ay tungkol sa bawat magulang na handang isakripisyo ang lahat para sa kanilang mga anak. Ito ay tungkol sa bawat ordinaryong tao na tumatayo laban sa pang-aapi. Ang pag-ibig ay hindi kailanman nananahimik lang. Ito ay lumalaban. Ito ay nagsasakripisyo. Ito ay nagbabago ng buhay. Kung ang kwentong ito ay nakaantig sa inyo, sana po ay ibahagi ninyo ito. Baka sakaling may isang taong kilala kayo na kasalukuyang nakaluhod ngayon. Naglilinis ng inidoro ng iba. Baka sakaling kailangan nilang marinig ang mga salitang ito. Karapat-dapat ka sa mas mabuti. Tumayo ka, piliin mo ang iyong dignidad. Mag-iwan po kayo ng komento sa ibaba. Ano po ang gagawin ninyo kung kayo ang nasa kalagayan ko? At huwag po ninyong kalimutang mag-subscribe. Dahil ang inyong dignidad, iyan lang ang tunay na pag-aari ninyo sa mundong ito. Protektahan ninyo ito.